Sumbungan at tambayan ang kapatiran tungo sa pagkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan. Dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Sumbungan at tambayan ang kapatiran tungo sa pagkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan. Dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Magandang gabi, no? Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kapatid natin na akro sa buong mundo, no? Nandito na naman po tayo, atin pong pag-uusapan naman tonight, no? Very special episode po to ng Acro TV, no? Kasi makakasama natin ang isa sa talagang nagseserbisyo dito sa Japan, no, mga kapatid, no? At ipapakilala po natin yan ni Nawel. Pero before that, nais po naming batiin ang aming co-admin na si Sis MJ, no? Ang ating dakilang sekretary ng Acro TV. Ng happy birthday sa iyo, sis. Okay? At sana humaba pa ang iyong buhay. Okay? And hindi na po natin papatagalin, no? Kasi kanina pa naghihintay po talaga, and I'm very sorry kasi medyo na late kami kasi may nagkaroon po ng technical problem a while ago. So tonight mga kapatid, makakasama po natin ang dalawang naggagandahang dalaga ng Japan, yan. Ang yes, no, ang ating of course yung ating welfare attaché ng OWA Polo sa Philippine Embassy natin dito sa Japan, Osaka chapter, no? Osaka, Japan, no? And of course ang ating isang very successful businesswoman na si Sis Jonalyn Tayota. So welcome po, ma'am. Welcome. Yes. Thank you. Yan, siguro umpisan natin kay Juan, no? Yung pagpapakilala, ma'am, kay Mama Pilipina Dino, ang welfare attaché officers ng Polo OWA. Yan. Yes. Salamat, Mr. Brian. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay, tagapagtangkilik ng Acro. Ako po ang inyong lingkod, Pilipina Dino, welfare officer po ng Polo Osaka. Yes, ma'am. Okay, Ma'am Jonalyn. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat, mga nandito sa Japan at nasa Pilipinas at sa ang sulok ng mundo. Ako po si Miss Jonalyn Tayota. Ako po yung inyong specialist, immigration specialist dito sa Japan. Meron po kaming consultancy dito sa Japan, ang Forza Kabushi Kaisha. Yun. Okay mga kapatid, baka nagtataka yung kapatiran natin na bakit nga ba bakit nga ba pinag-uusapan natin ngayon yung ganito sa Japan, no? Sa ating programa dito sa Acro TV. Of course mga kapatid, dito po kasi sa Japan is nag-o-open na po, nag-uumpisa na pong mag-open ang pintuan ng Japan sa mga nais pong pumasok dito, no? So, nais po naming malaman ng mga kapatid natin na nasa Pilipinas pa at yung mga kapatid natin na nandito na sa Japan kung ano nga ba yung mga karapatan natin, mga dapat nating malaman pag nandito na tayo sa Japan, sa mga nagbabalak pong pumasok dito sa Japan para magtrabaho. And of course, mamaya po pwede rin po siguro mag-share si Ma'am Jonalyn na yung mga pwede natin maging trabaho dito sa Japan. So, Ma'am Pilipina, Ma'am Pina na lang po, Ma'am, no? In short, no? Yes po, opo. Yes, ma'am. Ma'am, baka pwede niyo pong sabihin na sa amin kung ano po ba yung Polo OWA kasi pag naririnig po natin palagi yan pero for sure hindi po naiintindihan ng karamihan, ma'am. Ano ba yung purpose ng Polo OWA? At ano ba yung meaning nito? Sige, ma'am, go ahead po. Okay po, so ipaliwanag po natin. So, ang Polo po, ito po yung Philippine Overseas Labor Office. Ito po yung kumakatawan sa Department of Labor and Employment sa pag-implementa po ng mga programa, polisiya, para sa protection po at karapatan, kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers
na nagtatrabaho sa ibang bansa. So sa iba't ibang bansa po, meron po tayong mga tinatawag na POLO o Philippine Overseas Labor Office. So ano ba ang function at responsibilidad nito? So unang-una po, i-ensure yung protection at karapatan, i-promote ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, at saka po asikasuhin yung mga problema kaakibat po ng pagtatrabaho ng ating mga Filipino workers sa iba't ibang bansa, at ayusin yung kanilang relationship sa kanilang employer o kumpanya na pinagtatrabahuan. So ibig sabihin dito, ma'am, no? I'm sorry to cut you. So ibig sabihin po, yung madidiscuss po natin dito is same, halos parehas lang po ng mga polo OWA ng nasa ibang bansa, no? Middle East, other part of Asia. So napakahalaga nga po yung discussion natin tonight, no? Yan, opo. So yan po yung lahat po ng opisina natin, ng polo office natin, ito po, iisa lang po ang aming mga functions, responsibilities. Yun nga po, importante pangalagaan, proteksyonan ang lahat ng mga Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. So ano ba yung mga programa, kaakibat po itong mga opisina po natin na overseas? So unang-una po yan, yung mga programang pangkaraan para sa pag-protection nila. Ano po? Ang OWA po ay nasa ilalim po ng POLO. So ang OWA is Overseas Workers Welfare Administration. Ito po ay attached agency ng Department of Labor and Employment, na ang primary function po ay yun mo, bantayan ang kapakanan ng ating mga, protektahan ang ating mga Filipino workers. Yan po, no? Kaya natin dinidiscuss to sa mga kapatid, no? Para sa kaalaman ng lahat. Dinidiscuss po natin to kasi dito po sa Acro TV, alam nyo naman, nagkakaroon tayo ng challenge ngayon. As much as possible talaga, pinag-iisipan namin dito sa TV, sa Acro TV, na paano kaya natin matutulungan yung mga kapatid natin na makapaghanap ng trabaho. So yun yung ginagawan po namin ngayon, ma'am, no? Ng paraan na kami po ay makatulong mismo sa aming mga kapatid kung paano ba sila magkatrabaho, no? So napaka-importante nito kasi alam naman natin na karamihan ng mga kapatid natin is talagang gusto mag-abroad, no? Kasi alam naman natin na hindi ganoon kadali maghanap din ng trabaho sa Pilipinas. So talagang napakahalaga po ng i-discuss nyo ngayon, ma'am. So go ahead, ma'am. Continue po. Mr. Brian. Po, so ano ba ang OWA? Ang OWA po ay membership institution. So paano ba maging miyembro ng OWA? So pag sinabi natin membership institution, dapat ikaw ay magiging miyembro. Paano ba nagiging miyembro ng OWA? Unang-una, enrollment upon processing of the employment contracts. So kapag pinroseso po yung kontrata ninyo sa POEA, yun dun po, kaya ay nagbabayad na sila ng OWA membership. So mandatory po yun, kailangan mayroong OWA membership yung lalabas na Filipino worker. So ang kalawang paraan po is yung on-site registration or renewal ng membership. Pag on-site registration po, yung halimbawa po, yung worker or hindi man siya lumabas as worker ng bansa, pagdating po doon sa bansang kinaroroonan niya, siya ay nakapagtrabaho, nakakuha na employment. So pwede po siyang mag-on-site member registration sa OWA. Po. Then yung renewal. Yung renewal naman po nangyayari kung ang isang worker po ay halimbawa dito sa Japan, 3 taon po yung first 3 years po kasing contract nila. So after ng 1 year, okay pa. Ika-second year, dapat po i-renew na nila yung kanilang membership. Kasi meron po tayo, ang karamihan po dito sa Japan is technical intern trainee. So yung technical intern trainee natin, pagka TITP 1 ka, 1 year lang yon. Then yung another 2 years, yung TITP 2 mo. So yung ikatlong taon mo, hindi na covered ng OWA membership mo nung umalis ka ng bansa. So dapat after 2 years, i-renew ninyo yung inyong OWA membership para maging active po yung inyong membership at ma-enjoy ninyo yung mga benepisyo, programa ng OWA. So magkano ba yung membership fee? Ang membership fee po ng OWA is $25 or its equivalent dun sa foreign currency ng bansang pinagtatrabahuan. Like kung dito po yung equivalent niya sa yen
Yun po yung kung magkano yung $25 equivalent sa yen, yun po yung dapat bayaran na membership fee. Pag sa peso So, po yan, about times kung 200, magkano po yung 200, exchange about fee. 250, parang ganun lang po, no? Hindi po, mga 1,300 Sorry, something. sorry. Oo. Kung dito po, kung sa yen po, yung Mga $25 is Sanseng 2,900. Guray. Saan yan? So nasa Mga nasa 1,500, Sanseng ganyan. Guray des. Okay. Mm-mm. Okay. So sabi ko, gagaya ng sabi ko kanina, ang validity ng memberships is 2 years lang po. So kapalit po ng pagiging miyembro ng OWA, meron po tayong mga programa at serbisyo. So meron po tayo under social benefits, meron po tayo ng disability and dismemberment benefit, na kung ikaw ay disgrasya habang ikaw ay nagtatrabaho, mayroon pong ikaukulang ibinibigay na perang matatanggap para dun sa natamo mong injury. So depende ito sa injury na na-sustain mo. Pero ang maximum po, pag partial disability is 50,000 pesos. Kung total permanent disability is 100,000. So yun po yung ating disability and dismemberment benefit. Then under social benefits pa rin po, meron tayong, although may pagkaano naman po is, wag naman sana, meron tayong death and burial benefit. So ang isang miyembro po, active member ng OWA in case of death, kung natural death po ang matatanggap is 100,000 plus 20,000 na burial benefit. Kung accident naman to, due to accident ang inyong pagkamatay, yung death, ang cost ng death is 200,000 ang maximum plus 20,000 na burial benefit. So yun po yung under social benefit program po natin. Then aside po doon, meron naman tayong education and training programs. Ito po maganda. So under education training programs, kasama po dito yung PIDOS natin, yung Pre-Departure Education Program. Ito yung binibigay ng OWA na libre po para sa mga lalabas ng bansa. Yung papalabas pa lang po ng bansa, meron po tayong PIDOS dito, tinuturo sa inyo, yung familiarization sa bansang pupuntahan ninyo, basic laws, no? Ay sinishare po dyan sa PIDOS natin, saka ano yung mga karapatan ng mga workers. So yan po yung mga dinidiscuss under PIDOS. Then meron tayong scholarship program para sa dependents ng OFWs. So ito ay libreng pag-aaral po ng dependents na so pag kayo ay membro ng OWA, active ang inyong membership, pwede pong mag-avail ng scholarship yung anak ng OFW na nasa kolehiyo. Dito po kasi ang college lang po yung inaano natin, sinusuportahan natin under scholarship program. Ma'am, so ito whether public or private, public, yung mga government state college colleges or po tayo. state colleges, yeah. State colleges po yung natin dito. Although itong mga scholarship program natin, dalawang klase kasi itong ating scholarship program. Meron tayong tinatawag na ODSP saka EDSP. Under ODSP po, ito yung OFW Dependent Scholar, medyo hindi masyadong mahigpit. Kumbaga, ang parang pinaka-entrance po dito is yung lang test nung entrance test nung school na papasukan ng bata. So talagang kailangan mo rin ipakita na deserving ka, no? Na Siyempre, mabigyan ng kapalit scholar. po yan Okay. ng scholarship program natin. Ang maganda po dito sa scholarship program natin dito is mula first year hanggang makatapos po yung bata, basta ma-maintain lang niya yung passing grade ng eskwelahan na pinapasok niya. Yes. So meron lang po tayong maintaining grade. Napakakuan, no? Napakahalagang impormasyon po yan, ma'am. Opo. So maganda siya yung ating scholarship program. Then meron din naman po tayong mga training program para dun sa worker mismo. Kung gusto niyang siya mismo yung magka-avail ng training program under yung mga TESDA accredited training centers natin, ang maximum na pwedeng ma-avail na training assistance na binibigay ng na kailangan para makapasok yung isang anak ng OFW or kung single si OFW, yung kapatid niya na single din, ang po pwedeng mag-avail.
Yan. Okay, ma'am, I'm sorry to cut you. Sa mga kapatid dyan, no? Sa mga kapatid na nagko-comment ngayon kung sa mga about sa trabaho naman dito sa Japan, please, paki-wait lang po. Later po, i-discuss natin yung mga maaaring maging trabaho ng isang actor pag pumunta po ng Japan, no? So, paki-wait lang po natin. Wag po tayong masyadong hot. And please, stay tuned at paki-share po yung live natin. At kasi napakahalaga po ng mga sinasabi nila dito ngayon. And of course, sinasabi nga ng ating taga-OWAN, no? Ang ating magiting na welfare attaché ng Osaka na sa mga kapatid na may magulang dito sa Japan, of course, kung yung mga magulang nyo na nasa ibang bansa, ay tanong-tanong niyo yung mga kapatid kung yung nanay nyo ba, yung tatay nyo is member ng OWA kasi napakalaking tulong po yung sinasabi ni ma'am ngayon na scholarship, no? At ito'y imagine nyo yung mga kapatid, no, hindi na tayo pwedeng tawagin na tambay kung kayo mismo ay mag-aaral, no? So, pero kailangan yung ipakita na talagang deserving naman kayo na magkaroon ng scholarship, sabi nga nila, no? So please mga kapatid, kung yung nanay nyo, tatay nyo is nasa abroad, tawagan nyo na sila ngayon. Pero after na ng live, huwag nyo muna kaming iwan, no? Tawagan nyo sila, ipakitanong kung si by member ng OWA, Apollo OWA, no? Okay, ma'am, go ahead po. Yes po, so meron pa rin po tayong programa Workers Welfare Assistance. Okay, on-site po, ano ba yung mga programa na binibigay ng OWA o ginagampanan ng OWA? So ito po yung mga inilalapit sa ating request for assistance, no, ng ating mga workers na nagtatrabaho sa ibang bansa. Like yung iba, yung nagpapahanap ng nawawala nilang workers o whereabouts, no? Yung iba yung may problema sa kanilang employer, ito yung kadalasan na nilalapit sa atin. Diba? Yes. So magpapatulong, papaano po ba Mostly sa kami? Middle East, no? Sa Middle East po, ang dami niyan. Yeah. Nakakaranas ng mga maltreatment, physical, verbal. So yan po. Diyan tayo maraming mga welfare cases. Although dito sa Japan, maswerte po ang ating mga workers dito kasi wala po tayong masyadong ganyang mga cases. Yung mga verbal, physical abuse. So madalang siguro hindi naman yan na masyadong nagaganap dito. So ang Yes, kadalasan ng problema lang dito sa Japan, yung mga nagpapalipat ng employer. Yung iba na parang siguro hindi maganda yung naging relationship with employer, yes, hindi yeah. mananakit. Pero hindi sila magkasundo, yung mga ganon. So pwede bang magpa-transfer, yung mga ganyan. So kadalasan yan lang naman yung ating welfare case dito, Mr. Brian. Tapos Yes, yung iba, ma'am. yung mga conflict sa kanilang katrabaho mismo, yung nag-aaway-away na hindi magkasundo. Actually, ma'am, no, I think that's also in Osaka. No? May natulungan din isang kabrad namin na I think na natulungan nila. I mean yung ano na yun, yung parang ni-rescue nila sa isang amo yata. Oo. Actually, thank you. Actually, si Ma'am Pina siguro magbigay lang ako ng konting comments. Sa napansin ko kasi lagi ako nakikipag-communicate sa kanila. Magaling kasi sila sigurong mga public servant kasi ang ginagawa kasi nila pag may problemang lumalapit sa kanila, pinagkakasundo nila. Pag konting bagay lang yung problema at hindi naman malala at hindi naman physical or medyo mga tampuhan lang ng konti na hindi naman labor related, yun ang inaano talaga nila, inaayos talaga nila kasi inaayos talaga natin yan kasi importante na save natin yung kanilang employment. So kaysa sila ay mapapauwi nang wala sa oras dahil sila ay na-involve sa isang gulo. So, pinagkaayos na lang natin yan, lalo't pagdating dito sa Japan, hindi naman natin to bansa. So, mahirap magkaroon ng, ay parang mga police, ma-involve yung police, diba? Or magkaroon pa ng abogaduhan. mahirap. Medyo hindi mura ang lawyer's fee dito. May kamahalan. So, yun ang ginagawa natin dyan is pinagkakasundo na lang talaga natin. Yes. Yeah. Sige ma'am, continue po.
Okay, so yan po yung ating mga ilang cases na nilalapit dito at kadalasan yung iba yung nga sabi ko nga pagpapaalala rin siguro dahil meron kami isang naging case din dito yung medyo nalulong sa mga online betting, yung mga ganyan ba. Oh, So nagkakaroon ng mga pagkakautang or minsan hindi rin sila nakapag-concentrate sa kanilang trabaho. So magiging cause pa ng accident nila lalo na kung nagpupuyat sila dahil sa mga computer games or betting, mga ganyan. So, yun siguro kasama kasi sa ano natin yan, sa programa naman natin, yung pagbibigay ng counseling. So, sabi nga, yeah. kaya lang due to pandemic ngayon, hindi natin masyadong nagagawa yan, yung mga counseling natin. Wala tayong face-to-face, ano ngayon mga activities. So, puro virtual, like yung mga trainings natin ngayon, puro Zoom webinar. So, yun yung gusto namin na maabot sana natin yung ibang workers natin na medyo naliligaw ng landas, papaalalahanan at mag-guide sila. Tanong ko lang, no? Kasi nakatch pa ako ng attention dyan. I think kung sino kung alam niyo po. Legal po ba dito sa Japan yung pagbebet nung they call it sa atin, talpak? Talpak? Ano yun yung sa laban ng mga manok? Dali, di ba? Online sabong. O online sabong? Wala naman Yes, yan dito online sa sabong. atin. Actually, no, so sila siguro hindi natin alam kung paano nila ginagawa yung mga online betting na yan o online yung game, yung pagpusta-pusta sa mga Kasi games pagkakalam ko po dito sa Japan, once na hindi ka nagbabayad ng tax sa gobyerno ng Japan when it comes sa online game, napakalaking kaso kasi niyan, no? Yan pang Kaya pagkakalam nga, ko. Pero ang nangyayari po kasi sa kanila is nag-charge sila sa Pilipinas. Yung sa yun ang money nila doon, parang yung ginagawa lang nila dito is kaya mahirap po talagang mahuli, no? Kaya lang actually mga kapatid, lalo-lalo yung mga nasa Japan, no? Be careful, no? Hindi po talaga malululong kayo diyan so dapat focus sila, ano ba ang kanilang purpose ng pagtatrabaho dito sa ibang bansa. So yun ang ating nire-review natin. Meron din tayong ibang mga inilalapit na problema tulad ng nakakalimot ng magpadala sa pamilya. Ito may mga ganyan din tayong mga minsan na case na familial obligation yung inilalapit sa atin. Buti na lang pala ako, ma'am, wala akong pamilya, no? Wala po nagre-reklamo sa akin kasi wala akong may padala eh. So yan po yung ating ginagawa dito sa overseas pag-handle po ng mga welfare cases ng ating mga overseas Filipino workers. So yun yung mga kapatid, no? Siguro lahat na talagang kailangan malaman to, ma'am, especially yung mga kapatid natin nasa Middle East, no? Na napakahalaga talaga na magpa-member kay mga kapatid kasi para sa protection nyo rin to. At the same time, of course, yung dito sa Pilipinas, napakaganda ng sinasabi ni ma'am ng scholarship sa ating mga anak. Especially, no? Okay pa dito sa Japan yung sahuran, no? Pero pagdating sa Middle East din, halos mahirap din yung no? Yung buhay ng doon. Halos wala din pagkakaiba ng sahod sa Pilipinas, no? So, talagang napakahalaga na yung mga kapatid natin from the Philippines from the other yung mga kapatid natin na nasa Middle East, no, lalo na yung mga mabababa yung rate na countries, talagang kailangan yung magpa-register siguro, magpa-member sa OWA para ganun ay may enjoy natin yung mga benefits mo, especially sa mga anak natin. Yes, opo. So kasama rin po sa serbisyo o programa ng OWA yung ating repatriation program. So ano ba tong repatriation program na yan? Ito po yung pagpapauwi po dun sa ating mga distressed workers, no, na hindi halimbawa yung naapektuhan ng like nung nakaraan, marami tayong na-stranded due to pandemic. So nagkaroon tayo ng mga repatriation, yung mga ganyan po, ano po. At yung pagpapauwi rin po dun sa human remains nung namatay na worker. So yan po yung mga ibang programa ng OWA. Then meron din po tayong yung mass repatriation na tinatawag. Pag mass repatriation po ito, mas maramihan po. So siguro ito yung mga kapag kami in times of magkaroon ng political conflict, mga ganyan po. So, yan po ang trabaho ng OWA, mag-provide ng airport assistance,
po, para po dun sa ating mga workers na papauwi o napapauwi mula sa oras. Iyon. Opo, Ganyan si napakahalaga. Ma'am Kagaling. Iyan, ma'am. Oho. So, may mga i-discuss pa kayo, ma'am? Continue lang po kung kwan. Oo. Okay, so kasama rin po yung ang OWA rin po, meron po tayong nagbibigay tayo ng mga temporary shelter. May mga post po tayo na mayroong mga tinatawag natin na mga centers, no? Na kung saan yung ibang mga workers na nagkakaproblema, hina-house po doon. Although dito sa Japan, wala po tayong center, no? So, mayroon lang tayo like sa Middle East, yan po. May mga para tayo center na inaalagaan yung mga workers habang hindi pa makauwi, yung may mga problema bago sila ma-repatriate eventually. So, Iyon. Galing. Okay. Then, ang kasama pa rin po sa programa natin ang reintegration program. Ito naman po yung programa para sa pagbabalik ninyo. Siyempre, temporary lang naman po talaga ang pagtatrabaho natin sa ibang bansa. So, babalik tayo sa Pilipinas, so uwi. So, dapat pinaghahandaan natin yan. No, nagbibigay po kami ng training on financial literacy, paano mag-impok, mag-save habang nagtatrabaho po kayo dito sa ibang bansa. Then pagbabalik po ninyo, yung reintegration program naman natin, ito yung para po sa pangkabuhayan naman. Kung kayo ay babalik na doon, kung magbabalak magnegosyo, mayroon pong programa ang OWA para po sa mga workers na pabalik ng Pilipinas at gustong magnegosyo. So yun po yung ating Meron yata silang So, sila po ay nabibigyan nitong ating Balik Pinas Balikanap Buhay program. Then yung isang reintegration program naman po natin na tie up with Land Bank, ito yung binabanggit ni Jonalyn, na po pwede po na makahiram ng puhunan, no, sa Land Bank. Nice! 100,000 hanggang 2 million po yun. Wow. At So, 2 million, ito 2 million. talagang na-enjoy pala ng mga kababayan natin, no, na talagang may enjoy nyo yung pagiging member nyo ng OWA pag nasa ibang bansa kayo. Kasi hanggang pagbalik nyo ng Pilipinas, yung napakaliit na halaga na 1,000 plus peso, mula pag-alis niyo ng bansa Hanggang pabalik. nandun kayo sa ibang bansa hanggang pagbalik po ninyo sa Pilipinas. So, Wow, present nice. po ng OWA. Yes. Thank you. Yan, ma'am, continue nyo lang po kung may mga gusto Meron pa kayo. po yan si Ma'am. Para sa group loan naman, meron yan si Ma'am. Actually, yung group loan na tinatawag natin, ito actually assistance, yung tulong puso. Ito naman po para dun sa mga workers o FWs natin na magtatayo ng isang samahan o grupo ng mga OFWs na nais magnegosyo. Pwede po pang simula o pandagdag puhunan sa negosyong nais nila. Iyon, napakalaga po niyan, ma'am. No? Opo. So yun, Ma'am Jonalyn. Ayan. Ma'am, may i-discuss pa kayo, ma'am? Go ahead Wala po. na po. So far, yun po yung atin. Na ano ko na po, nabanggit ko na ang OWA ay present from pre-departure hanggang on-site po, hanggang po dun sa pagbabalik po sa Pilipinas. Nice. Okay, yan. No? Sa mga kapatid, no? Sa mga kapatid natin na nandyan na nanonood ngayon, kung kayo nasa Pilipinas yan, hopefully i-revise nyo later ito kasi napakahalaga po ng diniscuss ni ma'am. Para at least pagpasok nyo dito sa Japan is alam nyo na hindi kayo nag-iisa. Nandyan ang OWA na nasa likod nyo palagi. No? So wala kayong dapat ikatakot. Lalong-lalo na pag pumunta kayo ng mga Middle East, kanyan, sa ibang bansa. Talagang kailangan natin to kasi sariling gobyerno po natin to. No? Hindi po to private agency. No? Sariling gobyerno po yung nagpapatakbo nito. So dumako naman tayo sa kabilang dako kay Ma'am Jonalyn. So Ma'am Jonalyn, gusto ko lang po ma'am, magpakilala muna kay Ma'am Jonalyn para sa kaalaman po ng lahat. Yan. Ako po si Miss Jonalyn. International Marketing Manager po ako dito sa Japan. Yun po yung talagang trabaho ko. Kasi nasa consultancy firm po ako dito sa Japan. So, pero ang tinutulungan po natin,
ako ang gusto ko laging tutulungan, syempre kapwa natin mga Pilipino. Pero marami din po kaming ini-entertain, lahat po ng gaijin, ini-entertain po Ano namin. yung gaijin, ma'am? Sorry, iba't ibang lahi. Foreigners. Iba't ibang Yeah, lahi. foreigners. Vietnam, Thailand, yung mga ganon. Pero syempre focus tayo sa mga Filipinos. Pilipino. Mm-mm. Yes, ma'am. So, Naririnig ko kasi lately, ang dami nyo natutulungan, no? And of course, madami rin kayo natutulungan ng mga alpakaparos dito sa Japan. So I'm very thankful, no, na natutulungan nyo sila. Ma'am, gusto lang natin malaman ngayon, may mga kwan ba, lalo na ngayon, sinabi nga kanina ni Ma'am Pina, na mag-o-open na yung Japan. So may mga ino-offer po pa kayo na pwedeng maging trabaho ng mga Pilipino sa Japan. Kasi ngayon, ma'am, tulad po na sinasabi ko, we are trying our best also sa Acro TV na makontak natin yung mga kakilala natin, not only yung mga kahit anong agency na pwedeng magbigay trabaho sa mga kasi ma'am, actually ang Alpacapa no, nasa 3 million to 5 million members kami sa datos no, so napakalaki yan. And of course gusto natin na yung mga kapatid namin na to is magkaroon ng trabaho at oportunidad na pumunta ng abroad din. So Ma'am Jonalyn, I think may agency din kayo, no? Kasi ito, mga kapatid, no? Si Ma'am Jonalyn, napaka-successful po na businesswoman nito, no? So, si Ma'am Jonalyn, single po ba? Iba. Iba yung tanong. Yung mga offer po na trabaho, na pwedeng maging trabaho po ng mga kababayan natin. okay. Start po na natin, ma'am, yung nandito sa Japan, na mga... Dito po sa Japan, ang ginagawa po kasi namin, kasi kami po hindi po kami recruitment agency dito sa Japan. Hindi po kami yung Jensai Hakenkesha na tinatawag. Kami po ay consultancy. So, may mga sarili po kaming client na mga kumpanya na talagang kami yung nagpo-provide ng kanilang worker. At the same time, ako din po kasi yung consultant nila para sa mga Filipino workers nila. Ang ginagawa ko po, yung mga nandito po sa Japan dahil nagkaroon ng pandemic, nagkaroon po ng panibagong sistema. Pero hindi po talaga ito yung normal na sistema. Pag sinabi mo po kasi na nag-hire tayo ng mga Filipino workers, dapat from Philippines. So magpapa-accredit po tayo sa Philippines. So ang ginagawa po natin yan, ang process po niyan sa Pilipinas, bago po tayo magkaroon ng manpower pooling doon, kailangan po meron po tayong ipapa-approve na job order sa Philippine Embassy sa Polo, Osaka. So sila po yung nag-approve ng mga manpower request natin. So pag meron na po niyan, saka lang po tayo magre-recruit from Philippines. So ipapa-accredit po natin sa POEA yung ating job order, saka pa lang po tayo pwedeng mag-manpower pooling. Tama po ba yun, Ma'am Pina? So, yun po yung talagang normal. Pero dahil po sa pandemic, ang nangyari po, pinapayagan po ng mga immigration offices natin, yung pwede po silang magstay dahil nga po sa corona. So dahil sa lack of worker nila dito sa Japan, from other company, naglilipat po sila pag meron po sila. Katulad po namin, meron po kaming malaking company dito na sinusuplayan po namin ng mga Filipino worker. Actually, ito yung first time po nilang mag-hire ng Filipino worker dahil po ang talagang mga worker po nila is Vietnam, Thailand, Indo. So, yun po yung mga worker nila. So, first time po nilang sumubok ng Filipino. And isa sa mga naging worker ko doon na naipasok is from Acro. And of course, ma'am, yung in-offer nyo kanina na trabaho, I think 2 Acro ang mag-a-apply sa Pilipinas later and thank you very much for that. Opo. So, ang ginagawa po namin, para lang po malinaw po sa iba, no? Kasi baka po kasi ma-technical tayo, hindi po kami nagre-recruit. Yung iba po kasi talagang pumupunta sa aming opisina at nagpapatulong. So, pag kaya po namin gawa ng paraan ang kanilang mga documents at pinayagan po sila ng kumiay at nakakuha po sila ng employer, inaayos po namin ang kanilang mga visa dito sa Japan. And at the same time, pag na-hire na po sila, ang ginagawa po namin sa kanila is pinapa-verified po namin ang kanilang mga kontrata sa Philippine Embassy. Yun. Kasi so connected po talaga, sila. no? Apo. Yes po. So, hindi po namin pinapabayaan si worker na may visa lang dito sa Japan. Kasi po, kung may visa ka po dito sa Japan at uuwi ka ng Pilipinas, hindi ka rin po dito makakabalik.
Bakit po? Explain ko. Kasi akala po ng iba, pag may visa sila, anytime pwede silang bumalik. Hindi po. Kailangan po, bago po kayo umuwi ng Pilipinas, magpa-verified po kayo ng inyong mga kontrata sa Philippine Embassy para kung umuwi man po kayo ng Pilipinas, yung inyong mga kontrata na verified po sa POAA at pwede kayong ma-issuehan ng OEC na Yun. nire-required po bago pumasok sa ibang bansa. So, yun po yun. Oo. Ngayon ma'am, ano ba naman yung mga pwede niyong i-offer yung mga nasa Pilipinas naman na gustong pumasok ng Japan? May mga ready po kaming job order diyan na napa-approve Yun. namin sa Philippine Embassy. Meron po kaming sa agriculture, meron po kaming ang mga Polo ang nag-approve nung So, yeah. Apo, Yeah, Iba Polo kasi- sa Polo po. labor law. Labor. sa Polo, sa labor. Si Ma'am Beth, Yes, Estrada. ang labor attaché natin. yun po ang masipag nating labor attaché Pati ang verification po ng contract, Polo po yan, no po. sa Polo. Yes po. So, sila po yung nagbe-verify ng mga contract kahit on-site na. So, kahit yung mga student na nandito sa Japan, na nakakuha na po sila ng mga employer, actually pumasok sila dito undocumented eh. Kino-consider nating undocumented kasi hindi naman po sila dumaan sa POAA. So student visa po yung pasok nila. So akala nila pag meron na silang visa dito, sinasabi na nila na trabaho OFW sila. Opo. So be careful Pero- no mga kapatid kasi mayroon din talagang mga illegal recruitment nga nasabi. They're using other ways para makapasok ng Japan, and of course hindi po kayo protektado diyan ng ating gobyerno pagpasok sa Japan, no? So talagang mas maganda sa mga kapatid natin dumaan talaga kayo sa process sa legal process na para sa ganun ay pagdating niyo ng ibang bansa is protektado kayo mismo ng ating embahada. Parang alam niyo ma'am no, ang daming nagkakaproblema talaga sa other countries kasi alam ng mga relatives ni sa Pilipinas na nasa Saudi sila. Okay, pero pag tinanong naman yung embahada natin sa Saudi, walang record yung kanilang kapamilya kasi illegal yung pagpasok nila ng Saudi from other country, pumasok sila ng Saudi. Ngayon, kung nagkaroon ng problema sa Middle East, hindi na mahagilap kung saan hahanapin yung kanilang relatives. Tapos ngayon, ang mahirap doon, yung mga relatives nila sa Pilipinas, isisisi ngayon sa embahada kung nasaang bansa sila, no? So, dapat po tayo mismo talaga pag gusto natin mag-abroad, dumaan po tayo sa tamang proseso. Sa ganun po, hindi tayo para may enjoy natin yung sinasabi natin na yung protection na galing sa mismong gobyerno ng Pilipinas, no? So, Ma'am Jonalyn, balik po tayo. Ano yung mga ino-offer yung trabaho? Actually, sagutin ko lang, baka medyo natakot naman yung ibang mga student visa rito na sabihin nila. Iko ko lang. Actually, yung embahada natin, magkaiba lang kasi. Yung Polo kasi, yun yung mga dumaan sa POAA sa agency. Pero po pag sinabi nating mga student ko, kung ano ka pa man dyan, actually, ina-accommodate naman po ng ating embahada yan through ATN. So, attention to national po yung tumutulong sa kanila. Assistance to national, sorry. So, yun naman po sila. Pero ang ginagawa po kasi nila ni Polo at OWA, pag lumapit po sa kanila, kung mga Pilipino man yan, ini-endorse nila po sa tamang agencies. Kaya sakop pa rin nila. Talagang ina-accommodate pa din. So anyway sir, tungkol naman po sa ating mga kailangan dito sa Japan, medyo inano ko lang kasi baka natakot yung iba government agency. Ayaw na lumapit no? So inano ko lang, binigyang linaw ko lang. Sila Ma'am Pina kasi and Ma'am Beth, hindi po yan umuurong sa ganyang mga problema. Lahat po ina-accommodate nila yan. Kaya saludo po ako sa mga nandyan. Anyway, sir. Balik po tayo dun sa hiring namin. Meron po kaming kailangan dito na mga finishing work. Tapos mga welders, kailangan din po namin yan. And mga quality control. So, construction po, yan po, kailangan namin yan. Tsaka mga agriculture. Yung mga nandito po sa Japan,
pag gusto po nilang maglipat doon sa company kung saan namin sila i-deploy, kami po mismo ang nakikipag-usap sa kanilang mga company at kumiay. Hindi po namin pinapabayaan si worker na basta na lang sila aalis nang walang paalam sa kumiay. So pag nag-a-apply po sa I amin, means agency. Parang- Yung responsible agency sa kanila, yung supervisor, responsible supervise sa agency. kanila. oo. So kami po mismo, yung company mismo namin, nakikipag-ugnayan sa kanila na kailangan din naming akuin yung pinirmahang kontrata ni worker sa kanilang mga company kasi responsibility nila yan. So kami, kailangan din po namin gumawa ng written oath na kami na ang may responsibility sa worker. Yan. Yun po yung So yun ginagawa ma'am, no? namin. Napakahalaga. So kailangan po natin dito sa Japan, Ma'am, ito very soon na ba or you're opening already? Actually, nagsimula na po kami. Meron na po kaming skill test by first week of December. Wow. Oo, so napakagandang balita to sa mga kababayan natin. So ma'am, ano ba yung mga requirements para po meron po tayo mga kapatid na nanonood sa mga farming, construction worker, Welder, welders, molding, molding, quality control, quality control, ma'am? metal, ano ba yan? Ano, ang nasa contract nila. Parang sila yung nag-check. Halimbawa, Okay. Parang storage, parang mga nasa storage, mga ganun, no? So quality controls na. Oo, so parang halimbawa may ginawa ako, hindi kasi ako masyadong familiar sa loob ng pabrika, no. Halimbawa ako may winelding ako. So pag nilipat ko yung winelding ko yun, i-check nila yun. Kensa. Okay, final test ay yung mga final na nag-check, no? Yung kung quality ba yun, kung pasado ba sa quality ng kumpanya nila yan, o so sila yung nagpa-final check. Okay. So definitely sa kwanto, no, sa factory worker talaga siya, no? Ang deployment po namin yan, dito lang kami, meron po kaming isang kumpanya lang po sila, pero tatlo po yung pinagsusupply namin na factory nila. Meron po kami sa Mino, Nakatsugawa, and Mino Tochigi, and Saitama Mino. Yan. So, ma'am, ano ba yung mga requirements ng pagpasok dito sa Japan ng mga kapatid natin na who is trying to apply for that jobs? Ang kailangan po namin ngayon is yung mga ex-trainee na talagang tapos sila, hindi sila yung mga trainee pa tapos maglilipat. So kawawa din kasi sila kasi dapat sa immigration kasi unang nire-required nila talagang tapos sila ng 3 years contract sa employer. And syempre yung letter of consent ng kumiay tsaka ng company na pinapayagan nilang lumipat si worker sa ibang company. Then sa worker, kailangan din namin yung mga old contracts nila para malaman namin kung yung pang trabaho niya dati ay yun din yung magiging trabaho niya doon sa amin. Kailangan kung welder ka doon sa pinanggalingan mo, welder din yung papasukan mo dito sa lilipatan mo. Kailangan din po namin ng mga certification na nagpapatunay na tapos ka ng trainee, na nakapasa ka sa mga skill test exam, and syempre yung alien card niya and passport. Yun lang po ang mga kailangan namin. Yung the rest po kasi niyan, nasa amin na. Application form. How about yung mga ma'am? Yung mga new, yung mga bago. Sinasabi niyo po ba ngayon to yung mga ex-trainee kasi ito yung pinakamabilis, no? Kasi nga, yes po, yung mga nandito po sa Japan. Kasi nga mga kapatid, no, kasi nga actually hindi pa talaga ganoon ka full yung open dito sa Japan. So talagang may mga din, no, nakapila pa lang, no, na talagang papasok na ng Japan pero pumila sila kasi di sila nakapasok dito. So talagang inuuna muna 'yan. And of course, yung mga galing na ng Japan, mas mabilis po ba yung pasok nila dito? Ganun po ba yung or dahil po dito sa new visa system? Actually, as far as I know, Ma'am Pina, correct me if I'm wrong. Ang alam ko kasi niyan, nag-start na po yung ating SSW from Philippines. Yung mga visa po kasi nila na mga na-expire na, parang may ano po yun, i-re-stamping lang po yun or kasi kino-consider na ngayon ng Japanese embassy yung mga
mga na-expire na visa, pina-process na po nila. So ngayon, pag na-process na po yun, wala na pong delay, Ma'am Pina, di ba, sa POAA, yung Yes, oo. SSW. Actually, siguro ngayon mas i-prioritize nila yung mga na-process na noon na waiting na sa Pilipinas Okay, yeah. kumbaga na-standard lang doon, na-standby dahil sa pandemic, dahil doon sa pag-close ng border ng Japan. But now na-open na, uunahin yung mga naka-standby doon na na-process na yung mga kontrata. Iyon. Ganun. Opo, So kasi napakaganda. kaya lang medyo nagluwag noon, kumbaga yung mga nandito is napayagan na mag-transfer from TITP to SSW or TITP3 to SSW dahil wala pang makapasok na worker dito. Medyo nagluwag yung immigration ng Japan. But now na open na yung border, baka medyo malimitan na yung mga ganitong Yeah, transfer natin. Iyon, okay. So, Ma'am Jonalyn, ano ba yung pwede nilang kontakin sa Pilipinas? Meron po kaming mga partner agencies sa Pilipinas. Dalawa po yung partner agencies namin sa Pilipinas. Isa po si EMCJ International Agency. Dito pa sa may sa may Tomas Morato, Quezon City. Then ito naman si AKIM International Agency. Dito lang po sa Shaw Boulevard sa Pasig. So, Ma'am, baka pwede pong makuha yung number nila later on so that we can post also here Yes in po. Acro TV, no? So, para yung Apo. mga kapatid natin na galing na nga dito at yung mga balak na mahumingi ng mga requirements, they can contact directly to that agency. No? So yun, may mga sasabihin pa kay Ma'am Jonalyn, go ahead lang po. Kung may mga pagbati, shout out, or ano yung kung may mga gusto kayong sabihin pa, go ahead lang po. Para sa ibang para sa ibang mga nanonood diyan na nag-worry na kasi yung iba kasi iniisip nila wala silang agency. So kami po kasi consultancy po kami pero meron po kaming mga partner na agency na kasi sa Philippine Embassy, hindi po nila bini-verified ang contract on site kung wala pong partner agency sa Pilipinas. So kami po, especially ako, pag nag-deploy po ako ng mga workers sa ibang lugar, chine-check ko po talaga kung ano talaga yung status nila. So tulad po ngayon, mag-iisang buwan na po na na-deploy ko yung mga worker, titingnan ko po yung kanilang situation doon, kung okay ba yung bahay nila, okay yung pagkain nila, okay talaga yung treatment sa kanilang mga employer. Kasi hanggat mas maaga, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin. So talagang ako, masyado kong pinapahalagahan yung mga worker ko na dinideploy ko. Ibig sabihin, masyado talaga akong maalaga sa kanila. So, yun lang po, nananawagan ako sa mga natatakot or gustong mag-apply, dalawa yung mga natatakot tapos yung mga gustong mag-apply. Ini-encourage ko po kasi yun na wag po tayong pumunta sa maling tao. Punta po tayo sa tamang tao na magbibigay sa inyo talaga ng tamang serbisyo na hindi po tayo maluloko tungkol sa pera. Baka maraming nagtatanong dyan, malamang magkano yung process, ganyan. Masyado pong mura sa amin, 4,000 yen ang consultancy fee lang po namin. So hindi din po kami humihingi ng advance payment at kung kami po ay kumukuha ng mga worker, hindi po kami humihingi ng pera sa Filipino worker. And yung company po yung nagbabayad sa amin na hindi po pwedeng i-deduct sa worker yung ibinayad sa amin ng employer. Nice. Napakagaling po yan, Ma'am. At yun may mga gusto po kayong batiin, Ma'am? Binabati ko po dyan si Mr. Rodriguez, Francisco Rodriguez. Thank you po sa pag-accommodate. Senator Bongbong, thank you po sa support na binigay. And syempre sa mga anak ko, yun lang. Yan. Lahat ng nanonood ng Acro. Thank you po. Yes, Ma'am. Mga kapatid, bakit po natin na-interview si Ma'am Jonalyn? Kasi ang dami po nitong natutulungan na Acro ngayon, no? Ng mga empleyado niya po dito sa Japan. And ang karamihan nga po dyan is Acro, no? So thank you very much po, Ma'am, no, sa pag-accommodate. Actually, mga kapatid, no, sa buong mundo ngayon, buong Pilipinas, no, very soon po dito sa Acro TV also, gagawin po namin yung lahat para
makontak natin pa yung mga pwedeng makatulong sa lahat ng ACRO para hindi tayo tawagin ng tambay, no? At magkaroon tayo ng mga kanya-kanyang trabaho. So yan, mananawagan din po kami sa mga OFW na nasa ibang bansa na may kilalang pwedeng interviewin na pwedeng mag-offer ng mga trabaho sa mga kapatid natin, no? Please contact us here at Acros TV para ma-interview natin sila at para ma-i-open sa mga kapatiran natin na may oportunidad para sa kanila sa abroad. So hindi lang po itong ang huli, kung baga ito lang po ang umpisa, no? And of course, thank you very much Ma'am Pina, no? At napaunlakan niyo po kami sa gabing to na napag-usapan nga natin na ilang minuto lang pero umabot na rin po ng 1 oras. So nagpapasalamat kami at nabigyan niyo talaga kami ng oportunidad na ma-interview po kayo. Ma'am Jonalyn, maraming salamat po at sana po Salamat din po. i-bless pa kayo palagi ni God dahil sa pagtulong niyo sa ating kababayan and of course sa mga kapatid namin sa Alpha Kaparo. And sa lahat po ng mga kapatid namin sa Alpha Kaparo, sa mga nangangailangan po ng tulong, tulad nga po ng challenge sa atin, na tulungan natin ang mga kapatid natin. Of course, by next week siguro, ibibigyan po tayo ni Lord ng pagkakataon, medical services, educational, and some of the sinasabi natin na anyway, i-discuss po namin sa next segment. Pero napaka-importante, yung mga kapatid natin na hindi na talaga kayang bayaran yung kanilang kahit yung pamilya nyo sa hospital bills ninyo, please wag po kayo mahihiya na kontakin kami dito sa Acro TV, no? Tulungan tayo, Acro, sabi nga. At tatry po natin na i-touch yung mga kaibigan natin na nasa agency, no? Like nasa gobyerno din, kung paano tayo matutulungan, no? Kung sa ating kung hindi natin mailabas yung mga kapatid natin. Actually, may mga programa po ang gobyerno para diyan. So yun po, ng Acro TV, we will try our best na makontak din po. At the same time, mga kapatid din namin na may sobra diyan is tatawagin din natin sila para sa ganun. Sumbungan at tambayan ang kapatiran tungo sa pagkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan. Dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Sumbungan